Gusto mo bang maging bahagi ng 4-piece? Ano-ano ang mga requirements? Sino-sino ang mga qualified? At ano-ano ang mga benepisyo? Paano nga ba mag-apply sa DSWD 4-piece? Yan ang ating alamin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na to. And you can be a member dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. Isa nga sa pangunahing programa ng ating gobyerno ay ang pagtugon ng paglutas sa kahirapan dito sa ating bansang Pilipinas. And isa nga sa programa or solusyon na ibibigay ng ating gobyerno ay pagkakaroon ng programa na tutugon nga sa pagbawas sa kahirapan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya po ay naging bahagi ng programa ng DSWD itong tinatawag na 4-piece or yung sikat sa katawagang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, or tinatawag din ito na Bangon Pamilyang Pilipino, kung saan isa po itong conditional cash transfer na programa ng ating gobyerno under or sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Social and Welfare Development or DSWD. Kaya po siya tinatawag na conditional cash transfer mga ka-vlogs, dahil meron po mga inilatad na mga kondisyon bago po tayo maging miyembro, or kung miyembro na po tayo ng 4-piece ay kung paano tayo hindi wala dyan sa master list ni DSWD. So sino-sino nga po ba ang qualified, or sino-sino ba yung mga pwede ngang maging miyembro ng 4-piece or dito sa tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipinong Programa? So sila po yung household na merong economic condition na may equal or below na provincial poverty threshold na tinatawag. So, ibig sabihin yung mga below the minimum wage or yung mga hindi talaga umaabot sa minimum mga ka-vlogs base po sa kanilang province. Kasi iba-iba po ang minimum wage ng mga probinsya dito sa Pilipinas. So, yung mga mahihirap talaga, no? Poorest of the poor. Ayan, so mahirap sa mahirap. Yan po yung mga qualified na maging miyembro ng 4-piece. Nahahati po no sa dalawang kategorya or bracket itong ating qualification, kung saan dapat meron ang isang 4-piece beneficiary meron pong 0 to 18 years old na miyembro sa pamilya na nag-aaral po. So, yung mga nag-aaral lang from daycare, elementary, junior high school, and senior high school. And maliban doon sa merong nag-aaral, ay isa din po sa kategorya ng kwalifikasyon ay ang merong buntis na miyembro ng pamilya during the registration, no? During sa pag-register nyo dito sa 4-piece ng programa ng DSWD, ay kung meron kayong miyembro sa pamilya na nagbubuntis during that time ng registration, ayan, isa din po kayo sa qualified na maging miyembro, maging bahagi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ni DSWD. So, ano-ano ba ang mga requirements? Ano ang mga kailangang ihanda na mga dokumento once na tayo ay mag-apply as member ng 4-piece ni DSWD? Magdala po kayo ng mga for validation and registration documents, kagaya po ng marriage certificate, no, ninyong mag-asawa, then birth certificate ng mag-asawa, and of course birth certificate ng mga batang nag-aaral,
kailangang dokumento din po ang baptismal certificate. So mahalaga na nabinyagan ang inyong mga anak sa inyong mga simbahan kung saan po kayo naka-affiliate. Kailangan din po ng school form 137 kasi nga po para naman po ito sa mga bata na nag-aaral. So provided na nag-aaral talaga ang mga bata ay kailangan ng form 137 and ang pinakahuli kailangan po ng certificate of residency. So pupunta po kayo sa inyong barangay hall, hihingi po kayo ng certification, indigency certification, certificate of residency, ayan, dyan sa inyong lugar, humingi kayo sa inyong barangay chairman. Well, anyway, magbibigay naman talaga si barangay chairman kasi siya naman po ang nakakaalam kung tayo po ay belong sa indigent or yung walang-wala talaga kasi constituent niya kayo mga ka-vlogs. So yun ang mga requirements. Dadako naman tayo sa mga benefits. Ano ba ang makukuha natin? Ano ba ang makukuha ng mga Pilipino na maging bahagi or maging miyembro ng DSWD 4Peace program? So una-unang kategorya po ng benefits ni 4Peace mga ka-vlogs ay ang tinatawag na health grant, kung saan meron pong ibibigay na 500 pesos per household po yan mga vlogs, or in every year ay makakatanggap po kayo ng 6,000 pesos para sa health grant. So ibig sabihin ng health grant ay ito po yung ilalaan para sa pangkalusugan ng miyembro ng 4Peace. So ibig sabihin magpapa-check up kayo, no? Magkakaroon tayo ng annual check up or quarterly check up kung meron tayong mga dinaramdam or yung ating tinatawag na annual check up mga vlogs. So sa 6,000 pesos na allocation per year ng bawat 4Peace member ay sapat na po yan para magka-conduct po tayo or makakonsult tayo ng health consultation mga ka-vlogs. So unang-una po yun yung tinatawag na health grant. Pangalawa naman po ay ang tinatawag na education grant. So since para nga po ito sa mga nag-aaral na mga anak na mga mahirap sa mahirap ng mga pamilyang Pilipino, ayan, so pangalawang kategorya ng benepisyo ay ang tinatawag na education grant, kung saan kung meron po kayong anak na elementary or daycare mga ka-vlogs ay magkakaroon po ng monthly na ayuda na worth 300 pesos per child po yan mga ka-vlogs. Kung nasa junior high school naman ay 500 pesos per child per month. At kung senior high school mga ka-vlogs ay meron pong 700 pesos per child per month. So, hindi lang po yan ang matatanggap na benepisyo. Meron din pong rice subsidy na ibibigay sa mga miyembro ng 4Peace. Ang rice subsidy ay nagkakahalaga po ng 600 pesos per month mga ka-vlogs. And isa din po sa benepisyo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Peace ay lahat ng mga miyembro po nito ay automatikong cover ni PhilHealth. So automatic member po kayo ni PhilHealth, cover po kayo ni PhilHealth na walang binabayarang monthly contribution. So yun, maganda naman ang benepisyo nitong Pantawid Pamilyang Pilipino Program para sa ating mga mahihirap sa mahihirap na pamilyang Pilipino. Take note lang mga kabalagsal, per family ay meron lamang pong maximum na 3 anak na nag-aaral ang kailangang i-rehistro. So hindi na po tayo dapat lalagpas sa 4, no? Maximum of 3 children ang dapat po beneficiaryo dito kay DSWD 4Peace. So sa loob po ng 5 taon, sa loob ng 5 years, ma-enjoy ng Pilipino na miyembro ng 4Peace itong dalawang benefits na grants, na health grants and education grant na bahagi po ng benepisyo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ni DSWD.
So ang tanong ngayon, paano ba tayo mag-apply, no? Paano ba tayo makapasok dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps? So ang gagawin niyo mga vlogs ay mag-fill up po kayo ng application form or registration form ng mula sa DSWD para sa 4Ps. So ang form na yan ay available po sa mga DSWD field office sa inyong rehiyon or maging sa inyong city or municipality kung meron mang regional office ni DSWD. And maaari nyo din naman po yung i-download sa inyong cellphone or laptop kung meron kayong mga wifi dyan or data. Ayan, available po sa Google or particular sa website ni DSWD ang registration form para po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. And after nyo po na ma-fill upan ang application form na yan, ay isasabit nyo po sa DSWD regional office kasi po magkakaroon po yan ng evaluation, ng assessment kung talagang kayo ay kailangang maipasok sa 4Ps, kung qualified po ba kayo na maging bahagi ng 4Ps. And kung kwalipikado naman po tayo ay kailangan sumailalim sa tinatawag na seminar, no? Session seminar ang mag-asawa na maging bahagi ng 4Ps. So ganun mga ka-vlogs, no, ang pag-apply dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ni DSWD. So, sa pagkakalam ko, marami ang naging bahagi ng 4Ps na natanggal dahil hindi po sumusunod sa mga kondisyones na inilatad po para sa programang ito, na yung mga lumabag sa mga policy. Kasi po mga ka-vlogs, ulitin ko, para po ito sa mga mag-aaral, no? Sa mga anak na nag-aaral. So, wag niyong gamitin sa ibang paraan, no? Dapat nakikita talaga na ginamit doon sa pag-aaral ng mga bata. So, para sa ating mga 4Ps members at magiging miyembro pa nito, ay gamitin niyo po para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Dahil napakaganda po ang programang ito ng ating gobyerno para kahit man lang matugunan or maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan na mga Filipino. So para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong kumonsulta sa inyong DSWD Region Office na pinakamalapit sa inyong lugar. Sana'y naging gabay ang video na to and kahit papano ay nabigyan ko po kayo ng idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell at ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan na please, pautang naman dyan. Bye-bye!